Ubos na ang mga Holy Knights at ngayon, itong si Imo na lang ang natitira. Paano nga ba niya lalabanan ang lahat ng mga survivors ng mga Giants at ang Straw Hat Crew ng mag-isa lang? Gagamitin nga ba niya ang Domi Reversi sa isa sa mga ito? Especially ngayon na kahit ubos na nga ang mga Holy Knights, ang mga Devil Giants ay isa-isa na din na pinatutumba nitong sila Zoro. At ang pinakamalaking question sa chapter 1177, paano nga ba magto-turn out ang laban sa gitna ni Luffy, nitong si Loki at nitong si Imu? Knowing na may koneksyon talaga itong si Imu sa Nidhogg, hindi man kay Loki kung hindi sa original na Nidhogg or sa previous user nito, may chances ba? May possibility ba na i-turn nitong si Imu itong si Loki kontra sa mga Straw Hats? After nang nakita natin guys na pagpatay ni Dory at ni Brogy sa isa't isa, may natuklasan tayong napakalaking discovery. Ang weakness ng Domi Reversi. At yun guys ay ang kung mapapatay mo ang isang individual na na-turn at nagamitan ni Imu ng Domi Reversi, hindi talaga siya mamamatay. Mamamatay lamang ang devil form niya at magbabalik ang kanyang original form na fully recovered. Nakita natin yun guys sa chapter 1176. After patayin ni Dory at ni Brogy ang isa't isa, naputol nga ang ulo nila. Kitang-kita natin na lumipad ang pareho nilang ulo after nilang atakihin ang isa't isa, pero hindi sila namatay. Bagkus, bumalik sila sa kanilang original form, sa kanilang normal giant forms nang hindi napuputol ang ulo, na para bang hindi talaga sila tinamaan ng atake. Isa ito sa pinakamalaking advantage na natuklasan ng mga Straw Hats at ng mga Giants, dahil ngayon, hindi na nila kailangang mag-hold back, dahil previously iniisip nila baka mapatay nila ang kanilang mga kapwa higante. Pero ngayon, dahil nga natuklasan nila na hindi naman talaga sila mamamatay, makakancel lamang ang Domi Reversi, ang pag-transform sa kanila into devils. Ngayon, papatay nilang lahat ng mga Giants na ito isa-isa para bumalik sila sa kanilang natural na anyo. Na rason din kung bakit napakaraming fans ang nagsasabi na nagkakaroon dito ng contradiction. Bakit nung nilabanan noon ni Roger at nitong si Garp Serax, hindi ganito ang nangyari? Nakita natin guys na after nga pagtulungan ni Roger at nitong si Garp Serax, gamit ang pinakamalakas nilang atake, ang pinakamalakas na naipon nilang haki para patumbahin ng devil version nito, nawalan nga ito ng energy. Kitang-kita natin kahit na dumating itong si Garling na napakadali niyang tinalo before, nagawa siya nitong patayin dahil walang-wala na talaga siyang natitirang lakas. Compared dito kay Dory at kay Brogy, pwede pa rin silang lumaban. Kaya naman napakarami guys ang nagsasabi na possibly magkaiba ang level ng Domi Reversi, o baka naman may variants na ginagamit itong si Imu sa paggamit ng Domi Reversi, kaya magkaiba ang naging outcome nun. But I think guys, nagkakaroon lang tayo dito ng confusion, ng konting misunderstanding. To put it simply, I think nagsimula ang confusion na ito pagka-release ng spoiler para sa chapter 1176, na kung saan nabanggit na after patayin ni Dory at ni Brogy ang isa't isa, nakabalik sila ng fully recovered. However, I think that is not completely true guys. Dahil as we saw sa chapter 1176, nakita natin sa panel na medyo pagod ang dalawang ito. Medyo exhausted sila. But not to the point na katulad nitong si Rox na talagang hindi na makagalaw. Na hindi din naman natin maikakaila na ang rason nito guys ay dahil sa tinapatan nga nitong si Rox, si Garp at si Roger ng sabay ng napakatagal. Nakita natin sobrang tagal ng laban ng tatlong yon. Compared dito kay Dory at kay Brogy, hindi naman matagal na ipaglaban ng dalawang ito. Immediately after ma-regain nilang consciousness nila ay pinatay nila ang isa't isa. Rason kung bakit, maaring dahil sa hindi nila inaksaya ang kanilang energy sa pakikipaglaban kila Zoro, hindi naubos ang energy nila. Dahil definitely not 100% recovered si Dory at si Brogy guys. Kitang-kita natin pagbalik ng dalawang ito, medyo hinihingal pa nga sila. And another thing guys, I think nakita na natin at unti-unti na nating nalilinaw kung ano talaga ang Domi Reversi. Kung gayon nga nakita natin na naputol na dapat ang ulo nitong si Dory at ni Brogy, ang corpses ng kanilang devil form, ang bangkay ng kanilang devil form ay nag-turn ulit pabalik. At after nun, doon lumabas ang buong katawan ni Dory at ni Brogy. Ngayon, I think
dito natin pwedeng i-assume na hindi talaga si Dory at si Brogy ang dalawang individuals na yon. Kung hindi ang kanilang mga clones sa Underworld. Rason kung bakit after mapatay ng dalawang yon, sa pagbabalik at sa pag-turn ulit ng parabang kinatatayuan ng bangkay ng mga devils, bumalik itong si Dory at si Brogy. That might really be the case. Maaaring isipin natin guys na ang dalawang Dory at Brogy na yon ay literal na ibang individuals mula sa Underworld, mula sa Abyss. At hindi yun itong si Dory at si Brogy, pero maibabalik at makakabalik lamang sa surface ang original na mga individuals na si Dory at si Brogy in the event na mapapatay nila ang devils na naka-resurface. For sure, may mga magtatanong kung ganun talaga ang epekto ng Domireverse, bakit si King Harald napatay nitong si Loki? Simple lang yan guys. At kung talagang nakikinig kayo, masasagot nyo yan kahit kayo lang. Hindi ginamitan ng Domireverse si Harald. Ginamitan siya ng pact, ng contract mula dito kay Imu. Walang Domireverse doon guys. Sadyang tinake advantage lang ni Imu ang kontrata at ang pact nilang dalawa nitong si Harald after niyang maging isang ganap na Holy Knight at inorap nitong si Imong utak ng King ng Elbaf. Sa paraang yun, kahit hindi na niya gamitan ng Domireverse si Harald, magagawa niya itong kontrolin. And since si Harald talaga ito at walang kahit na anong clone, mamamatay talaga siya kapag tinamaan siya ng isang fatal attack na kayang i-bypass ang immortality na ibinigay ni Imu. Rason kung bakit sa pamamagitan niya ng atake ni Loki ay namatay si Harald. Unlike ni Rox, unlike nitong si Dory at si Brogy. But then again, the possibility na may iba-ibang variants ang paggamit ni Imu ng Domireverse ay mataas din ang tsansa guys. Dahil napakarami ng pangyayari sa Domireverse Rox, sa Devil Rox na hindi natin maikukumpara dito kay Dory at kay Brogy. Tulad na lamang ng after nga siya talunin ni Garp at ni Roger, hindi nga siya nakarecover guys. Duguan at kumpleto pa rin ang kanyang mga injuries. Pangalawa, conscious siya after siya talunin ng dalawang ito at hindi siya nag-turn guys. Literal na nagbalik siya sa kanyang normal na anyo bago siya patayin nila Garling. So even with these hints, with these clues, hindi natin mapipinpoint kung paano talaga nagwo-work ang Domireverse na sana eventually mas may explain pa sa kwento. About sa mga Holy Knights naman guys, patay na ba sila? Hindi pa. Napigilan pa lang sila nitong si Sanji at nitong si Luffy, pero hindi pa sila patay. Kitang-kita nga natin na after wasakin ni Luffy itong si Summers, sumagot pa siya habang sinasabi na hindi daw totoo si Nika. Isang mythical story lang yun, isang alamat. Pero hindi pa siya patay, most likely incapacitated lang dahil coated naman with Conqueror's Haki ang ginawang atake nitong si Luffy. Pero siguro kung atake ni Loki, siguradong patay na si Summers. Kung nagawa niyang patayin ang isang individual tulad ni Harald na mas malakas dito kay Summers by so many degrees, mawawanit din niya itong si Summers for sure. Para dito naman kay Sanji at kay Killingham, parehong sitwasyon lang yan guys. Lalong lalo pat si Sanji ay hindi pa nako-confirm na mayroong Conqueror's Haki, most likely hindi niya talaga mapipigilan si Killingham. Kahit adtarin niya ito ng atake at ma-disfigure niya ang mukha nito sa mga sipa niya, babalik at babalik. Magre-regenerate lang ito. Not until ma-awaken nga niya kung may potential siya sa paggamit ng Conquerors. Also guys, don't forget bukas na bukas, Tuesday ay maire-release ng spoilers para sa One Piece Chapter 1177. Siguraduhin yung nandun kayo. Kaya mag-like, mag-subscribe at i-ring nyo na ang bell button para automatic man-notify kayo pagka-release natin ng video na yon. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya mag-like at mag-follow na din kayo sa ibang platforms na yon. It is The Updated Weeb and I will see you guys on Chapter 1177 spoilers.